taas na. Sana siya. Yung bababa. Bababa siya. Sana siya. Ayun, bumaba sa... Saan siya pupunta? Hala. Naghahanap siya ng pagkain. Naglalaro. Ay, dalawa sila. Dalawa sila. Ayan, lilipat dito sa ano. Ano ba tawag dito? Sa pine tree. Doon siya galing. Galing sa gate. Ito yung gate. Tapos tumawid siya dito. Mapunta ng ano, pine tree. Tapos lumipat sa pear tree. So, ang palaya dito. Ito, kachos. Stavi puk i s pugom ti radi brazdu kad krumpir sadi, ali dobro, ono su duge gredice, ne, onda pugom radi brazdu za neko. Dobro, ja neću krumpir. Ovo bi mogu ponedeljak jutro. Još lekcija rastuću malo. Da. Ne mogu sad odmah saditi ili treba pričati? Kaj? Mogu odmah saditi. Sad odmah, ne, kaj će? Kaj? Ili radiš grabice ili rupice? To bi najvjerojatnije ćemo povući. Ali nemoj hodat po gredi. Tak sam sebe gledam. Ili rupice ili A rabi napravio i onda posadio. Da, onda kanal. I onda ću ovu zemlju, prvo ovu kao plodnu i onda ću samo zagrnuti. Pa mislim, ako napraviš kanal, sam isto može zagrnuti, ne? Pa da li bi stavio ova ima puno od svega, ne, zato bi stavio još tamo. Da? I'm gonna do this. Stop. Yeah, I know. Stop. Like 1, 2. Yeah, stop, exactly. Too much work. No, For you, not good maybe, I don't know. it's exercise. I don't know. That's this. why my husband. Look this. said- That's why I'm doing it Polako. Da. Yeah, that's much easier. Znaš kaj, ja i kad radim kanal, radim se grabljama željezni. Kanali se. Kroz. Hey, hey. A kad radiš kanalice, Pa kanali su radimo, da. ono, kažemo, kreniš ovako, ne. Onda kreneš ovako negdje. Da. Onda dubinu koju hoćeš, ne, i kaj, gle, poslije sam napraviš ovo. Kužiš. To se ne ovako, bolje nego ovo. This one you can use this one here in the corner. Okay. Yeah, and much easier job. Kužiš, sad dubinu koju hoćeš, ne preduboko opet, to ti je dosta. Kužiš, bitno je da zagrneš s njime da ga ptice ne pojedu. Da, da. Kužiš, ovak je preduboko, onda ti teško klija. Ode? I will do it deeper. A ja? Hvala. Oh, okay, we can put the excess there. But no, no. Hot actually. Oh, I found a way where to put the jacket.
guys. Huh? Oh yeah, we still have zucchini. The zucchini will be there with the bigger golden stuff. Because we can the binding and the kangkong and the batter, you put it down there. Kangkong. Yeah, that wasn't too much. Because it will be too much binding here. Remember I told you to put it there so it will crawl up in the... Yes, it's mostly, but when it grows, it will be. The eggplant, no, yeah, the eggplant will be. We can make actually the eggplant here and the mambia, and these two will be fine. So these two will not be covered when there's like sun. So this will be corn. That will be fine. Yeah. This one. Yeah. The okra and the eggplant. Yeah, so we're gonna use that actually for the binding of the net, so it will go up, and we can use that what do you call that one? The one that you have it there in the shed, like to put here against the screw. No, you have there now, like this bed, like the water thing. We don't have to cover it all. It's just like this area because we can hardly see them. That we leave that open as like we will use it like to water and all. Yeah, we have to be very careful with the push. Zucchini. And we still have to do the pumpkin. Pumpkin is very binding. I don't know if we can put it. We can try and put watermelon. Oh, we can try. Watermelon should be. I don't know. It needs some sun. Yeah. So, actually we can make like 5 of this. Because this one is so. Because we don't need so big here in the middle. Just like this big. Oh, as a corner, make it. Like where it pass. We can make actually like another one. You know what I mean? No? Because this one here in the middle is so big, so we can make this tree here actually, like to make this rough cut, like we can divide it into this one instead of 2.
say bye-bye to your clients. Bye-bye to your kabayans. Bye. We're gonna plan this afternoon. You wanna say bye? Yeah. Bye. He's forced to work. Just kidding. Yeah, my day off and I don't have a day off. It's not your day off. Hello. Good morning. Magtutubig tayo ng magdidilig ng halaman. Ng mga tanim. Alugpatin kangkong dito. Lagay ko kayo somewhere. Hindi ko kayo mahahawakan. Mahirap. Ay! Morning and night namin siyang tinutubigan. May pa kami doon. May tatanim pa kami dyan ng palaya, eggplant, bitter gourd, palaya, what else? Tikvitse, tsaka castavats, zucchini, tsaka pino ba tawag doon? Cucumber? Hopefully mag-survive siya. Yung aking alugbate and kangkong, looking forward talaga. At doon kami sa baba, magtatanim din ako doon ng alugbate and few kangkong doon sa blue. Sir, parang rain. Doon kami kumukuha ng tubig sa dulo, sa gate. Dito. Pandilig sa mga halaman, sa mga tanim. Dahil may deep well naman sila ni Miss Deb. So, hindi na namin kailangan kumuha ng tubig sa mismong sa binabayaran ba na tubig. Commercial na tubig. Kasi halos lahat ng mga bahay dito sa Croatia, dito sa Zagreb, halos lahat, hindi man lahat, pero halos lahat mayroong deep well. Dahil yung Croatia ay napapaligiran siya ng tubig. At may mga siguro 20 feet, 15 to 20 feet. Yan yung deep well na yan. Yan, mister. May tubig na siya. Yung tubig dito maano lang. Tawag ito, mababaw. Mababaw, hindi mababa. Mababaw. Mostly talaga 15 to 20 feet meron ng tubig. Siguro kung medyo mataas yung bahay mo, sa 20 feet. Kaya yung mostly, yung mga bahay dito, lalo pa pag malapit kayo sa forest area, hindi kayo allowed gumawa ng basement. Kasi below, na siya, tubig na siya. Na may mababaw yung sobrang babaw ng tubig.
Kaya tingnan nyo, puro green yung palibot. Kahit na sobrang init man, pero green pa rin yung paligid dahil madali lang yung tubig dito. Kailangan mo lang magkaroon ng deep well and meron ka ng tubig na libreng pandilig or what. Syempre, yung inumin, kailangan mo bayaran gamit sa loob ng bahay. Pero here, yung mga pandilig mo is libre lang. Kaya, tinitake advantage namin. Dahil, malinis naman actually yung tubig dyan. Hindi lang nililinisan yung well mismo. Hindi ko alam kung pwede siyang inumin. Malamang pwede kung nililinisan mo. Katulad yung sa Pilipinas, diba? Hindi namin tinatry. Biruin mo, ano lang yan. Sobrang mahangin. Hindi ko alam kung narinig na ako. Daanan papunta dito sa garahe. Pero sa ilalim niya, tubig siya. Ganun lang siya talaga kababaw yung tubig nila dito. From there, dito sa ano ng gate. Inigib niya, papunta doon. Ilang liters yung barrel na yan yung pinuno na kagabi. So, ganun ka decidido magtanim yung mister ko. First time niya din magtanim this year. So, kailangan namin dito. Pakita ko sa inyo saan si mister nagtitinag. Kaano kalayo yung kanyang iniigiban dito. Ang aming dobra sused. Sobrang bait yan nila. Dito. Nakikita nyo yan yung red na yan. Parang brown na nga. Di ko alam. Dito. Dito si Mr. nag-iigib ng tubig. Tubig to dito sa ilalim. Well to. May butas dyan. Ibabalik na. Ginagawa ko. Binabalik yung tubig sa loob. Ayoko siya buksan kasi mabigat to eh. Ito. Pure na bakal to. Ayoko siya buksan. Si Mister lang nagbubukas dyan. I mean dati binubuksan ko siya nung hindi ako buntis. Nung ako nagtutubig ng halaman, nagdidilig. Yan, nung hindi pa ako buntis, ako nagamit dyan. Binubuksan ko yan. Kaya ko pa siyang buksan. Tsaka ako nag-iigib, nagtitimba ng tubig, hindi lang siya simpleng igib, kailangan mo siyang timbain ba yung proper word ng Tagalog? Yan. Meron kaming bucket, tapos nilagyan ko kagabi ng pampabigat. Pahinga muna ako dito ako sa shed. Magulo yung shed namin. Kailangan namin siyang timbain, di ba? Tapos nilagyan namin ng pampabigat yung timba dahil nga sobrang gaan niya. Hindi siya nakakakuha ng tubig sa first drop ng timba. So nahihirapan si Mister. Bago pa siya kumuha ng tubig, na-frustrate na siya. So tinulungan ko lang ng konti. Intindihan ko naman dahil siya ay hindi siya yung buhay niya is trabaho, bahay, kain, tulog. Ganun yung buhay niya dati, travel. Hindi siya nagtatanim, wala siyang talagang tanim. Yan, meron sa buko. Wala siya talagang tanim. May apa yata yung mukha. Gilamos naman ako. Hindi siya talaga nagtatanim. Yung nagtatanim lang is yung tatay niya. So, for how many years? 15 years walang tanim yung kanilang bakuran, walang garden. So, ngayon, dahil nga buhay pamilya, na-convince ko siyang magtanim. And, yeah, dahil hindi siya sanay sa ganitong buhay, kahit na may nakikita niya naman yung tatay na syempre first time niya, wala siyang idea. So kailangan ng konting tulong. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, no? Resourceful tayo mga tsaka mga langga. Lalo na tayong mga Ilonggo.
hindi tayo pwedeng pasosyal-sosyal dito. Dahil mahal lahat ng bilihin. At asawa lang nagtatrabaho. At may parating. Oh. Dumi ng shed namin. Yeah. So hopefully, and praying na pagpalain ni Lord ang aming mga tanim at hindi na kami bibili dun sa ano, sa Korpasa. Sandia.